Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglepag-lepag na tayo with evidence. Happy New Year po sa ating lahat at hindi pa rin mawawala ang pinakamaingay. Oo, maglebak-lebak tayo with evidence. Naku po, ano naman ito? Lagot na. Sumadzad trust ratings ni VP Sara at naungusan siya ni BBM. At ang interpretasyon ng taong kalerke naman mag-interpret, nawalan daw ng tiwala ang mga tao kay VP Sara Duterte dahil sa controversial na confidential funds. Hala? Dahil sa 125 million in 11 days, nawalan agad ng tiwala. Paano na yung duran-duran, yung 20 million niya Sona Food at kung ano-ano pang kaanik-anik. Ito nga, si BBM, sumisingit na ng 22 billion or 5 point something billion this 2025 budget para in preparation for the ASEAN Summit. Isiningit sa 2025 budget. Nako po mga kabibig. Yan ba? Kasi sabi ng iba, katapusan na ni Sara Duterte, nawalan na ng tiwala ang mga tao sa kanya. Nandiyan na sa survey na yan. Ang dami mga survey na naglalabas-labasan. Depende talaga sa tao. Yung survey, pwedeng maka-epekto sa tao yan. Pero kung ikaw ay natulungan ng Office of the Vice President, hindi ka talaga maniniwala sa mga survey na yan. Ang paniniwalaan mo ba yung konkreto at visible na nararamdaman at na-experience mo? Diba? Survey, pwede naman yang galawin sa baso. So eto mga kabibig, i-share ko lang sa inyo. Ito ang latest news. Oo. As in, madaming tao ang nawindang sa PBBM tagumpay sa ratings. VP Sara patuloy na bumababa. Lamang si PBBM, trust rating ni Pangulong Marcos mas mataas kaysa kay VP Sara Duterte based sa SWS survey. Nabasa ko lang to ha. I-relay ko lang sa inyo. Lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station na mas mataas ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon sa survey na isinagawa nitong December 2024, nakakuha si Pangulong Marcos ng 54% trust rating. Samantalang si VP Duterte ay may 52% trust rating lamang. Anong problema noon? Gusto nyo ba palaging si VP Sara lang ang mas mataas kumpara kay Bongbong Marcos? Siya ang presidente. Nakakahiya kung mas mataas ang vice-presidente kasi presidente. So mas magpasalamat tayo na marami nang naniniwala sa presidente ngayon as a president na hindi siya tatawaging incompetent. Diba? Nakakaya naman kung mas marami naniniwala sa vice-presidente, what's the function of the president? Tao-tao lang? Diba? So, dapat ba itong ikadismaya? Hindi. Dapat ito ikasasaya. Kasi marami ng tao naniniwala sa presidente na kaya niya maging presidente. Kasi mas marami naniniwala sa vice-presidente na mas karapat dapat siya maging presidente. Mas nakakahiya doon. Diba? Malinaw na lumalawak ng agwat sa tiwala ng publiko sa dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ayon sa mga eksperto, maaaring naka-apekto sa ratings ni VP Duterte ang mga isyu ng katiwalian at kontrobersya kaugnayan sa confidential funds of the Office of the Vice President at Department of Education. Samantalang si Pangulong Marcos ay patuloy na pinapalakpakan dahil sa kanyang mga inisyatiba sa ekonomiya at programang pang-infrastruktura. Ay naku po, kasip-sip naman itong news na ito. Hindi, alam naman natin kung ano ang nangyari. Di ba? Huwag tayo maging sip-sip. Di ba? Dagdag pa rito, ipinapakita ng survey na patuloy na lumalago ang tiwala ng publiko sa administrasyon ni BBM. Ang kayang pagtuon, proyektong pangkaunlaran at epektibong nakakaya naman kung maliit lang yung trust rating niya, di ba? Samantalang si VP Duterte ay patuloy na nahaharap sa mga hamon at batikos mula sa oposisyon at ilang sektor ng lipunan. Of course, kailangan mawala sa landas na si VP Sara kasi siya ang pinakamatinik sa kanila.
Kasi siya ang magiging presidente sa 2028. Natural batikos at lahat ng mga hamon ibibigay sa kanya. Diba? Diba? Ayon sa SWS, ang resulta ng survey na ito ay maaring magsilbing pababala sa kampo ni VP Duterte na kailangan niya muling pagtuunan ng pansin ang mga isyu at pagbutin ang kanyang imahe sa publiko kung nais siyang mapanatili support sa moment. Ay nako, hindi naman people pleaser si Bibi Sara. Kailangan magandang imahe ko, kailangan mabait ako sa harap ng camera. Hindi ka na si Bibi Sara. Oy, kung ano, what you see is what you get. Bahala kayo dyan. Diba? Sabi ng SWS, ang pababa ng trust rating ng isang opisyal ay indikasyon na dapat pagtuunan ng pansin ang transparency at accountability sa pamamahala. Nako, transparency and accountability. Mahimik kayo, puro lang kayo. Transparency and accountability. Mahiya naman kayo mga kurap ng pagmumukha nyo. O, ito ang isang palko sa inyong mga ukok kayo. Huwag ka bibig, New Year, ganun. Kalirki lang. Kinukumpara nila si Bibi Sara. Mas marami siyang nagawa. Ito, ito ang nakakahiya, tingnan nyo. Fourth quarter approval and trust rating of VP Sara. Publicos Asia, number 1 siya. 31% trust rating, 37% approval rating. Pulse Asia, number 2, 50% trust rating, 49% approval rating. Social Weather Station, fourth quarter, 52% must trust, plus 23% net trust rate. Mas maganda, okay pa rin yan. Diba? Okay pa rin yan, kasi bumaba ng bumaba. Sabi nyo, ano siya, spare tire lang siya. Gusto niyo ba mas mataas pa ang trust rating ng isang spare tire kaysa isang pangulo? Mas nakakahiya yun. Diba? So, salamat kayo na, anong tawag ito? Si VP Sara, hindi kayo pinapatulan. Malapit na yung papatulan si VP Sara, mga kamibig. Tapos, confident kayo na, kawawa naman VP Sara niyo, wala na talagang, wala talaga yan. Hanggang dyan na lang yan sa VP Sara ninyo. Hindi man nanalo sa 2028. Bakit? Sinabi ba na VP Sara tatakbo siya sa 2028? Baka kayo ay nagsabi. VP Sara, hindi pa naman sinabi yung tatakbo ako sa 2028. Pero si Digong sabi niya na kung tatakbo si Sara ay kanyang susuportahan, di ba mga kabibig? Ay nako, lurky mga taong ito. Gusto talaga ng pahiyain si VP Sara ba? Gusto nang pagmukhain na wala ng tiwala ang mga tao sa kanya. Excuse me, may tiwala pa rin ang mga tao kasi naka 50 above Tumungtong sa 50 above yung ratings ni VP Sara. Di ba? 52, 54. Magandang tandem nila. 54 si BBM, 52 si VP Sara. Mas nakakahiya kung 54 si VP Sara, 52 si BBM. Mas marami paniniwala sa Vice Presidente kumpara sa Presidente. Diba? Mas nakakahiya yun. Mag-celebrate si BBM ngayon. Diba? Ito, tingnan natin yung message ni VP Sara para sa New Year. Ito na, manood tayo kay VP Sara. Iba kasi ayaw manood. Bakit? Sila, na-consensya sa mga ginagawa ilang pagbash ni VP Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, ako ay nakikiisa sa inyong maligayang pagsalubong ng bagong taon. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Sa ating pagsalubong sa bagong taon, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis, at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Magpabilin ako nga nahiusa kaninyo sa inyong mga pangandoy alang sa kauswagan ug kalinaw.
atong atubangon ang bagong tuig, uban ang paglaom nga ang tanan natong mga kalisod o mga paningkamot sa ngadtong-ngadtong makahatag og positibong kausaban. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Happy New Year sa inyong lahat. Syukran. Yun ha. Happy New Year sa ating lahat, sabi ni VP Sara. Diba? Napakagandang mensahe. 2025. Kasi alam niya sa 2024, ang dami nangyayari kay VP Sara, no? Oo. Sa 2025, mas marami pa yung mangyayari kay VP Sara. 2025, 2026, 2027, malami na 2028, di ba? Ang panahon ng paghuhukom kung sino to talaga ang tatakbong presidente. So marami pang ibabato. Marami pang hamon na haharapin si VP Sara. Kasi plano talaga nilang ma-impeach yan. Plano nilang mawala yan sa pagiging politiko. Plano talaga ng hindi na makatakbo sa 2028. Diba, Clayback 4 to 10. Lagot na, sumansatras sa ni VP Sara at naungusan ni BBM. Nawala ng tiwala ang mga tao sa mga Duterte. Talaga, hindi natin alam, di ba? Baka sa 2028, shock na lang kayo. Di ba? Yan lang po mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. At hello, shout out sa ating mga OFW dyan. At sana mabuti kayong kalagay ngayon. New Year na, bago na namang taon para rumatsyada, umusad, mag-move on, mag-ipon. Kasi alam naman natin, isang pagiging OFW, hindi naman ito habang buhay, naging OFW tayo, di ba? Nangangarap tayo umuwi sa Pilipinas, makasama ang ating pamilya. Ngayon nga, sa New Year, hindi mo nakasama pamilya mo. Baka next year, makasama mo na sila sa Christmas at sa New Year. O, di ba? Positive lang. Positive mind lang. Yan lang po mga kabibig. Bye everyone. See you next time.